Sa mahal ng bilihin, malaking hamon para kay Nanay Arlene kung paano niya pagkakasyahin ang 500 piso para sa buong araw nilang pagkain. Ito'y lalo pat 7 silang mag-anak. Kaya madalas, mura at praktikal na pagkain na lang ang kanyang binibili. Pero naisasantabi naman ang sustansya. Kasi mahal po ng bilihin ngayon, talagang mahirap kami mag-budget. Lalo na kapag sa pamilya, marami kayo. Lalo na kami sa ibang pamilya, 7 kami sa ibubong. Kalon may kolehiyo kami, mas i-priority na lang namin yung pangangailangan ng anak namin na nag-aaral po. Ganito rin ang problema ni Nanay Wilma. Kung sa balanced diet, konti lang yung sa protein, konti lang sa gulay, at saka prutas. Sa survey na inilabas ng Social Weather System o SWS survey, lumalabas na 41% ng mga Pilipino ang itinuturing ang sarili bilang food poor. Ibig sabihin, busog pero kulang sa sustansya. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority o PSA na maituturing daw na food poor ang isang Pilipino kung hindi nito kayang tugunan ang pangangailangan para sa isang adequate meal o masustansyang pagkain. Para matugunan ito, nitong Oktubre, inilunsad ng DSWD ang Refuel o Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers sa ilalim ng Walang Gutom Program. Sa ilalim nito, magkakaroon ng food voucher ang mga benepisyaryo na nagkakahalaga ng 3,000 piso. 1,500 ang nakalaan para sa bigas, 900 piso naman para sa karne, at 600 piso naman para sa gulay. Sa kasalukuyan, 300,000 mga Pilipino ang nakikinabang sa naturang programa at target pang madagdagan ito ng 700,000 na benepisyaryo sa taong 2026 at 2027. Titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Sa Cordillera, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, katuwang ang Department of Agriculture CAR, Bureau of Plant Industry, Seed Project Asia Philippines, ang regional search for the 4-piece modelong gulayan sa barangay. Target nitong matugunan ang food security at masuportahan din ang walang gutom program ng ahensya. They should be empowered para hindi po sila aasa or dependent forever sa 4Ps. So isa itong inisyatibo ng programa na mag-put up ng kanilang gulayan para anytime na mapagkuhanan sila and relative doon sa walang gutom program. Kabilang dito ang grupo ni Nanay Erin mula Barangay Adaway, Kabayan, Benguet. Malaking bagay daw ito para makatipid at magkaroon ng sapat na pagkain. Talagang ana-produce kanyam. Tati pampanono itong mga katjay, pagmayatan iti community, pagmayatan iti kakaduham. Iso nga, iti nga gulayan ni, nagtutulungan kami. We are pushing actually din about mga organic farming, and of course, itong mga community farms, yung mga communal farms, as like us, yung parang mga ganitong project, we'd like to itap din sila if ever ng mga output nila. Yun ang pwedeng gamitin sa mga programs. Dito, isang grupo nila Nanay Erin mula sa 6 na grupong pinarangalan sa aktibidad. Ang mga gulayan sa barangay, tinamnan gamit ang pakbet seeds na nagsimula pa taong 2021. Jose Robert Inventor, RNG News.